utang tayo ng utang. Ang utang natin as of May, 18.55 trillion. Kaya Pangulong Duterte, tumaas lang ang ating utang dahil sa COVID. Kasi lockdown tayo ng 2 taon eh. Maganda na ang ratio natin nun eh. No, bumababa na yung debt to GDP ratio natin. So, overspending, overtaxing, overborrowing. Pero ang masakit, kaya overborrowing, overtaxing, overspending, kasi overstealing. Sobrang nakaw. Kaya sobrang gastos, sobrang buwis, sobrang utang dahil sobrang nakaw. Mukhang tinatarget talaga kayo ng, ewan ko kung sino tong tumatarget, pero handa ba kayong harapin at makulong din? Tulad, Oo naman. Kulungan din nila ako matatakot sa kulungan. Ako ano yan Kumbaga, dyan ako nag-Islam, dyan ako nag-Muslim, dyan ako bumait. Hindi ako matatakot dyan. Ang nakakatakot dyan, yung gagawang ka ng kaso. Yun ang kasi kung ako, nung nakulong ako, inamin ko, talagang siraulo ko ng panahon na yun, dapat ako makulong. Pero pag ikukulong ako ng gawa-gawang kaso, medyo mahirap tanggapin yun. Yung pangungulungan, madali yan Pero yung kinulong ka, nang alam mong hindi mo namang ginawa, ay pambihira yun. Pambihirang... Mukhang senator, yan ang umuugong na balita ngayon, mukhang mauubos kayo. Tila ang nadidinig po natin, isusunod si Senator Cayetano, tapos kayo. Kasi kayo yung mga nagsasalita na ngayon na may sense Hindi lang yung parang pagmamalaki nyo lang na 29 years kayong mambabatas, yung meron talagang laman. Ika nga. handa naman po tayo dyan. Handa po tayo dyan. Alam nyo, pati kabuhayan namin, tinitira na nan. Pero paano yung boto? Kasi kung mababawasan kayo na mababawasan. Yun nga ang sinasabi ko Bakit itong impeachment court, hinahayaan nila magsalita yung mga prosecutor na gusto nila magbawas sila. Yan ang Ba't sila intention nila nagdidesisyon, Parang sila nagdidesisyon. tapos gusto nila lumiit yung 2/3. Parang, bakit ganito? Anong to? Alam niyo, malaking constitutional crisis ito, Kasi konstitusyon yan, Hindi natin pwedeng baguhin ang konstitusyon ng sasabihin ng, halimbawa lang, kasi parang ang dating, hihingi sila ng interpretasyon sa Supreme Court. Malabo yun. Kasi kung amendahan natin yung saligang batas, magkaroon tayo. Oy, kami ni Banat, ni Bayna, kay Isko nun. No? Nung nagsama si Inday Sara at saka si BBM, alam na nating tagilid Pero nandun na tayo. Alam nga naman, iwanan mo yung mo, di ba? Bakit naman ako sasama kay BBM, di ba? In the first place, galing ako kay Ninoy, di ba? Para kaya ako sumama kay. Pero kung halimbawa, hindi nagsalita si VP Sara, nanahimik na lang siya, hindi kumontra, sa tingin nyo, hindi... Doon masisira, palagay ko. Doon masisira si Inday Sara. Hindi maaari Siyempre, meron... Mababagsakin pa rin talaga. Siyempre, may sarili siyang paninindigan di ba? At nakikita niyo yung pagkakamali. Pag hindi niya sinabi yung paninindigan niya at hindi niya punahin yung pagkakamali, yun ang betrayal of public trust. Di ba? pero Sir Lito, mukhang nagkamali sila kahit mapabagsak nila si VP Sara Duterte. May Senator Robin pa tayo Patay tayo dyan. Number 1 senador. Number 1 VP. Baka doon papunta. Kaya pala Nagkamali pinagsasabay, no? Binabanat. Nagsasabay sila Pala. Pero meron ako narinig nung nakaraan kay Sir Lito. Itong impeachment, nabanggit ninyo na napakadelikado nito na nakatutok dito ang tao. May flood control, scandal. At the same time, may budget para sa 2027. Pakipaliwanag nga yan. Yan ang isa pa, no? Dinidistract nila ang taong bayan. Natutukan yung impeachment. Makalimutan ngayon yung issue ng flood control. Makalimutan yung mali-malitang pera na binibigay sa mga congressmen at kung kani-kanino. No? So, natapagtatakpan. Ngayon lang, di ba? Nakalimutan na yung Blue Ribbon naman, hawak nila ngayon. Ayaw naman imbestigahan ng Blue Ribbon yung tawagin yung Move on na daw. Move on na daw sa ex-Marines flood o control. ex-soldiers. Yun ang sabi, move on na sa flood control. Tapos, ang mas nakakatakot dito, next year, ang budget, ang panukalang budget, 7.2 trillion.
That is 600 billion more than last year's or this year's budget. Pag nakatuon ng pansin ng tao sa impeachment, baka mag-fast break na naman sila na kung ano na kagaguhang unprogrammed allocations na naman. Imbis na flood control ngayon, farm to market roads naman. Kaya kailangan bantayan. Pero ngayon, kasabay nitong impeachment, no, ilalo silang bumubulusok pababa. Pero sa tingin nyo, kung halimbawa nag-focus sila sa flood control, mag-iiba ba yung sitwasyon? Tataas ba yung ratings nila? Or paano? Ang problema sa flood control, sila ang ano eh. Natuturo eh. Pag So pag pinag-usapan nila, sa kanila din. sila yun eh. Sa kanila bubuelta. Mafukol. Parang ganun. So po, ano pong nakikita niyong sasabihin ni President Bongbong Marcos sa SONA? Kung meron man. Kahuluwanin yan. Pwede ba wala na lang? Ganun? Kahuluwanin yan na naman. Alam mo, napaka-importante na itong zona na ito. Ito yung penultimate eh. Fifth zona to. Next year, pamamaalam na yan eh. Yung huling zona, pamamaalam. Kaya sabay yan. Hindi, Mamamaalam? last ano na yun, last zona na yun. Namamaalam ka na lang. Ibang paalam yun. Sabi mo, ito nagawa ko, ito nagawa ko. Problema nitong penultimate zona na to. Una, sisingilin siya doon sa mahiya naman kayo. Kasi, mahiya naman kayo, o yung mga nagpapalakpakan ng mahiya naman kayo, ng mga, sila yun, sino napakulong mo? Baka Isang taon bago na ngayon, nagdaan. Sir Lito, baka mahiya na ako. Ganun Ayun na nga. sasabihin niya. Mahirap eh. Pangalawa, wala kang magagawa sa ekonomiya na makapagpapaangat sa ekonomiya between now and 2028. Okay, nandun yung dahil sa gera sa Iran. Pero tingnan mo, yung VAT sa langis, bakit hindi pwedeng bawasan? No? Kung nung araw 60 pesos ang litro ng diesel halimbawa, 12% yan VAT, no? 7 pesos 20 centavos ang VAT. Ngayon, kung halimbawa 80 pesos, magiging 80 times 90 na ngayon. Sir. 90 na ba? 90 times 12%, di nasa 12, mahigit 13 pesos ang nadagdag sa buwis. Yun yung tinatawag na windfall profit. No? So, lumaki pa ang kambyo, ang kahig ng ang kabig ng gobyerno, no? Dahil tumataas ang presyo, dahil yung VAT 12% ang 12% eh. Bakit hindi mo mabahagi man lang sa taong bayan yon para maibsa naman ang hirap nila? Sa Vietnam, ginawa yon. Sa Thailand, ginawa yon. Sa Taiwan, ginawa yon. Tsaka may batas na po doon. Hindi ko alam. May Ba't excise hindi tax, nila- di ba? Oo. Pinilit kayo ipasa yung excise tax. Hindi nila Hindi naman ginawa. Di ba? Your Honor, Senator, Judge. Robby, kayo po, honor, please. Natatakot na ako yung tumatawag ng Your Honor. May phobia na. Your Honor, kayo po, ano masasabi ninyo sa panglimang zona ni BBM? Kami sa minority, nagkasundo naman kami na ako, pangalawang beses ko to na hindi naman ako pupunta. So, siguro, maganda dyan yung majority ang matanong ninyo kung anong ine-expect nila. Kasi kami, Bakit? Bakit di Wala. ka pupunta, Sen? wala naman ako ma-expect eh. Pwede ba makikain? Gusto ko diretso. Ayaw niyong pumorma doon. Sayang naman yung nakabarong na. 20 million na naman ang pagkain doon. Oo, sanay na akong pumorma kahit wala akong itsura. Okay lang. Ano pa ako, Hen? Nga naman. Forma, pero wala yung tura. Agree ako doon. Sir, Gusto ha? Like, gusto? Malamang ipagmamalaki yung UMIC, yung upper middle income class status natin. Kung basta nag-graduate tayo sa middle income status, the upper middle income. Pero nakalulungkot doon, una, it took Vietnam 16 years to get to UMIC, yung upper middle income. Tayo, it took us 50 years bago mag-UMIC, upper middle income. Ang Vietnam, ang per capita net income ngayon, lumalabas na $4,950. Almost $5,000. Tayo, $4,820. Mas mababa tayo. And yet, tandaan natin,
50 taon na nakikipag-away ang Vietnam, giyera against France and America. Tinalo nilang pareho yan. Sirang-sira ang Vietnam. Pero ngayon, nilamangan na tayo ng Vietnam. Ay, ano pagmamalaki mo doon? No? Pangalawa, dapat nakayumik na tayo, nakaangat na kung hindi nagka-COVID. Nung panahon ni Pangulong Duterte. Isa pang problema dyan, hindi yun ang batayan ng umaasensong ekonomiya. Ang problema, iilan lang ang mayaman dito sa atin at napakarami ng mahirap. 52% consider themselves poor, no, in this country. So, yung sinasabi nga ni Sen. Robin kanina, yung dapat pantay-pantay. Hindi man natin magawa yung pantay-pantay lahat. At least naman, yung talagang mahirap, umangat naman to middle class. Ang nangyayari sa atin, yung middle class nagiging mahirap dahil sa taas ng presyo. Ang inflation natin is the highest in Asia. No? So, hindi ko maintindihan kung anong klase ng economic policies meron itong ating pamahalaan. Kaya nga, ang summary ko dyan sa economic policies natin, overspending. No? Ang ating budget taas ng taas taon-taon. 7.2 trillion this year. Last year, 6.6 trillion. Overspending. Tapos overtaxing. Lahat ng binibili natin may tax eh. VAT lahat yan eh. Di ba? At patong-patong na VAT yan. Nagkakascade yan. Pangatlo, overborrowing. Utang tayo ng utang. Ang utang natin as of May, 18.55 trillion. Kay Pangulong Duterte, tumaas lang ang ating utang dahil sa COVID. Kasi lockdown tayo ng 2 taon eh. Maganda na ang ratio natin nun eh. No, bumababa na yung debt to GDP ratio natin. So, overspending, overtaxing, overborrowing. Pero ang masakit, kaya overborrowing, overtaxing, overspending, kasi overstealing. Sobrang nakaw. Kaya sobrang gastos, sobrang buwis, sobrang utang dahil sobrang nakaw. So dito, hindi kaya dahil isang din dito yung form of government natin na meron, kung saan yung corruption is really open dito sa presidential form of government, which is yung sa Vietnam, socialist republic sila eh. So, tulad nga yung sinasabi pinupush ni Sen. Robin, yung baka panahon na para magbago tayo ng form of government. Actually, matagal nang dapat tayo nagpalit ng form of government. O at least, baguhin yung konstitusyon, yung saligang batas. Ang problema, too late na in the day ngayon. Patapos na eh. Dapat, halimbawa, si Inday Sara, maging presidente sa 2028, dapat yan ang unang sona niya, hingin na niya yan. Kung ma-impeach siya, may ikaw at ikaw ang maging presidente. Pare ko talaga. Oo. So, isusulong mo ba yung RevGov na yan? Alam naman natin. Ano Kasi na ang yan? ganda nung sinabi ng patron natin, yung overspending. Ako matagal ko nang sinabi na dapat isa na lang ang house. Hindi na dapat tayo dalawa. Kasi nakakabagal pa yan eh. Tsaka dito sa Southeast Asia, tayo na lang yata yung ganitong form of government. Dapat mag-parliamentary tayo, isa na lang. Singapore, isa lang. Kita nyo, talagang yun, makakatipid tayo dyan. Di ba lugi tayo nun, Sen? Kasi 300 na magnanakaw na congressman yan. ilan lang kayong senador? 24. Kung mag-iisa, hindi ba magkakaroon ng Hindi, sino yung ibig congressman? sabihin, mag-one house na lang tayo. One house na. One house na lang. Yung sinasabi mo kasi yung butuhan eh. Ayan, Yung tuta. Ako payag na ako matalo. Okay na yun. Basta maging isa lang tayo. Parliamentary tayo. Itong bagay na to. Ito na yung makikita ko na yung overspending masolusyonan natin. Tsaka pagkaayaw natin yung Pangulo, hindi natin kailangan magwala, hindi natin kailangan kung ano-ano, vote of no confidence lang, di palitan natin yung Prime Minister, ganun lang. Kasi ako, sa nakita ko sa 4 na taon ko, ang bagal eh. Sobrang bagal. Isipin mo, may isang batas kayo, pag-uusapan nyo ng napakatagal, aabangan mo yung house. Pag nagkasundo na yung dalawa sa bicameral, dadaling kay presidente, ibibito. Ang laki na lang ginastos dun. O hindi kagaya ng parliamentary, pagka-party system na tayo, kung ano yung gusto ng Prime Minister, yun ang, yun ang gagawin natin. Sana maging ganun tayo.
Sana dumating ang panahon na pagka nagkatotoo na si Ma'am Inday na ang presidente, tama yung sinabi ni Patron. Dapat yung kagad eh. Yung kagad. At pag nangyari yun, sana meron na rin. Alam nyo, ganyan naman kasi yung ating 1935 Constitution eh. Ganun naman yun. Meron tayong re-election. Kasi dyan minsan eh, dahil sa walang re-election, yung presidente, mahaba kasi ang 6 na taon sa presidenteng Alang Silbe. Yan. Di ba? Maikli siya pagka, Napaka-iksi naman para sa magaling na presidente. Sana magkaroon ng re-election.